Hi guys, just want to share my travel last Saturday going home to Coastal. Maulan ngunit gumising pa rin tayo ng 6 AM dahil 7 AM ang ating check-in. Kung makikita nyo, makulimlim ang kalingitan, malakas ang ulan, and most of the time, pag ganitong weather, canceled ang flight. At siya nga pala, pangatlong araw na nating naghihintay ng flight natin pa uwi. Pero ganun pa man, nakipagsapalaran pa rin tayo, pumunta pa rin tayo sa airport and praying and hoping na sana ay magiging maaliwalas ang panahon. At nandito na nga tayo sa airport. Diretso tayo sa Sky Pasada upang i-check kung may flight ba or wala. At tayo nga ay bumaba na magtanong at para makapagpalista na rin kasi minsan first come first serve dito. Kailangan mo nang magpakita at naghihintay. Medyo dismayado tayo kasi parang sinabi nila na parang malabo kasi nga ganito yung weather. Pero pa man, we are still praying and hoping na sana ay magbago sa ilang oras. At after 2 hours na pag-i-stay natin, sa wakas medyo naging maaliwalas ang panahon at eto, dumami ang pasahero naghihintay. Kita nyo naman, buhay Coastal mga kapatid, parang nag-aabang ng tricycle. Yan yung mga baggage na na-stack dahil sa hindi na-accommodate sa aeroplano, at kasamahan natin yung mga pasahero. At yun na nga, nakapagbayad na tayo at ito ang hudyat na tayo ay matutuloy na ngayon. At binayaran natin is 3,000 including baggage. 2,600 pala ang regular fare mga kapatid dito sa Sky Pasada. At ito lang yung bumabiyahe ngayon sa Coastal. At nandito na nga tayo sa departure area at habang naghihintay, selfie muna. At kasama natin ang mga passenger ng Cebu Pacific na paluwas din ng Manila. At of course, tinapatan na natin ang ating gate at dito tayo palabas, and in a few minutes, ayan, tumawag na ang guard at tayo ay pasakay na sa ating eroplano. Yan, eroplano pala ng Sky Pasada. Ayan, yan po yung dalawang eroplano ng Sky Pasada nung bumibiyahe sa amin. At syempre, makita nyo naman ang kapaligiran, napakaaliwalas, napakagandang panahon. And praise God kasi matutuloy na rin tayo. At dito nga tayo sa harap, co-pilot tayo. We are ready to take off. Ang Sky Pasada po, or known as WCC, ay isa sa mga airlines na bumibiyahe sa coastal town bound to Makunakon or Palanan, manggagaling po sa Kawayan or kaya naman sa Tuguegarao. At kung nais nyo pong bumisita sa amin sa coastal town ay feel free na magpabook po sa kanila. Pwede nyong tawagan ang kanilang number o kaya naman personal na bumisita sa kanilang opisina sa Kawayan or kaya sa Tuguegarao. Parehas lang naman po yung time kung saan kayo mas malapit magagaling. Pwede lang po kayong magpabook. At eto na nga, palipad na tayo at makikita na natin ang aerial view ng Kawayan. By the way, mararating mo ang aming lugar, ang coastal area, ang Palanan, Divilacan, and Makunakon sa pamamagitan ng 3 paraan. Una, sa pamamagitan ng eroplano na manggagaling sa Kawayan City or kaya naman sa Tuguegarao City. Depende kung saan ka mas malapit, and it takes 30 or 20 to 30 minutes palipad crossing yung Sierra Madre. Or pangalawa, maaari ka naman pong magbangka from Santa Ana bound to Makunakon, and it takes 10 hours, 8 to 10 hours. Or kaya naman kung papunta naman sa Palanan, pwedeng manggagaling sa Dilasag. Sasakay po sa cargo boat. Or kaya naman, pangatlo, maaari pong magmotor pero hindi pa fully open ang daan. Ano po, na manggagaling sa Ilagan naman papuntang Coastal. At this time, it takes 6 to 8 hours ang pagmumotor at medyo risky siya at nakakapagod. Kung makikita nyo po, ito yung Cagayan River or part ng Cagayan River. Ano po ang pinakamahabang river sa buong Pilipinas. At ito na nga, we are approaching sa bulubundukin ng Sierra Madre. At alam nyo ba na ang Northern Sierra Madre is considered natural park and the largest protected area dito sa Pilipinas. Mayroon itong sukat na 359,400
86 hectares. Ganun po siya kalawak at sinasakop nito ang bulubundukin mula I think part ng Rizal down to Cagayan. At alam nyo ba na ang Northern Sierra Madre is rich or very rich in biodiversity, including variety of plants, animals, and ecosystem. At alam nyo ba, malamang, merong 3,500 species ng tanim or halaman dito sa Sierra Madre o matatagpuan sa Sierra Madre. Wala pa dyan yung mga hayop. Of course, matatagpuan natin ang iba't ibang uri ng hayop. At tagaharang pala ang Sierra Madre pag may malalakas na bagyo na pumapasok sa Pilipinas. At ito na nga guys, medyo makapal-kapal na ang ulap. Ibig sabihin, medyo malapit na po tayo. Yan yung palatandaan. At kailangan na natin na doblehin ang ating pananalangin pag ganito, sapagkat kung maulap, medyo mahangin, medyo gumagalaw ang eroplano, at kailangan natin talagang mag-pray para safe tayong makarating. At kung first time talaga yung mga bumabiyahe dito at makaramdam ng galaw ng eroplano, ay talaga naman. Pero tayo medyo chillax, pero nagpre-pray po yan, nananalangin yan na sana umabot tayong buhay. Yes, tama kayo. Talaga naman na pagka Burr months starting Burr at saka January and February, talagang mahirap yung pagpasok at paglabas mula sa coastal town dahil sa maulan talaga doon po sa lugar namin. At nakikita nyo naman sa glass po natin, ano po, talagang yung lakas ng ulan. Oh, by the way, nasa tapat na tayo ng Sapinit, nakikita na natin ang mga open area ng bundok, at talaga naman sobrang lakas ng ulan. At ito yung isang mahirap or challenge, ano po, every time na kami ay bumabiyahe at pauwi ng coastal. At thank God kasi nakikita na natin ang palayan ng Divilacan, at ibig sabihin sobrang malapit na tayo guys. At yan na yung palatandaan na talagang malapit na tayo, ang karagatan ng Pasifiko. Yan na, at palanding na tayo guys. So basically, ang coastal town is nasa paanan ng Sierra Madre at nasa tabi ng karagatan ng Pasifiko. Kung makikita natin, ay nasa gilid lang po kami ng Pilipinas. So kung ang bagyo ay manggagaling sa karagatan ng Pasifiko, kami po ang unang natatamaan. Kami yung humaharang sa mga bagyo. And thankful pa rin kami kasi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos is ligtas naman po kami. Although may mga times na talaga namang maraming damage din ang kabahayan, ano po, sa coastal pag may bagyo. Pero most of the time, okay naman po. At ito na nga, palanding na tayo sa ating runway. So after 30 minutes, estimated time natin 30 minutes na pag-stay natin sa taas, pananalangin para makarating tayo ng safe and sound. Thanks God kasi nandito na tayo, safe na nakarating dito sa Makunakon, Isabela. At ito po yung aming airport. Maliit lamang siya. Pababa na tayo guys. At kasabay din pala natin ng isang eroplano kanina. Ayan nga, maulan pa rin, pero kailangan na nating bumaba. At of course, pagbaba natin, kailangan nating mag-log in para malaman nila yung bilang ng mga dumarating na pasahero. Dibali, wala namang bayad yan. Libre yan. At eto na yung ating mga bagahe. Kailangan na natin kunin sapagkat kailangan nating dumiretso sa Divilacan. At sinundo nga pala tayo ng ating district lay leader, si Kuya Reyno. Shout out Kuya. Thank you sa pagsundo. At ang Makunakon to Divilacan ay mayroong 15 to 20 minutes naman na paglalakbay sa ganitong daan na rough road. Sa Makunakon pala ako pinanganak at lumaki na ng Divilacan, and in just a few minutes po, ayan, malapit na tayo sa ating bahay at nandito na nga tayo sa aming munting tahanan. At salamat po, ito ang ating paglalakbay at God bless po sa ating lahat.